Gumulantang sa buong San Sinukob ang pinaka-eskandalosong tapatan na yayanig sa bawat pundasyon ng ating gobyerno at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng isang mainit na panayam ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, tuluyan na raw na supalpal at hindi nakaimik ang dating kalihim na si Luistro matapos pasabugin ni Ted Filon ang mga selyadong dokumento na naglalantad sa tunay na kalagayan ng bansa. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga opisyal habang pilit na itinatago ang katotohanan ang mga bilyon-bilyong pondo ay naglalaho na tila bula habang ang mga nasa kapangyarihan ay nagpapakasasa sa gitna ng nagbabagang krisis na yayanig sa bawat Pilipino. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ibinunyag ang isang nakapanghihilakbot na sabwatan na di umano'y pilit na humihila sa ating mga bayaning OFW pababa sa kumunoy ng kahirapan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga ebidensyang nagpapakita na ang bawat patak ng pawis ng ating mga kababayan sa ibang bansa ay nagiging abo lamang dahil sa mga patakarang pilit na ibinabaon sa dilim ng gabi. Bakit nga ba nananatiling bingi ang palasyo at bakit pilit na itinatago ang tunay na lamat sa ating ekonomiya kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino na ngayon ay dilat na ang mga mata sa matinding sindak? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pangako o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng katotohanang sumabog na tila dinamit? Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin ang interview nitong si Bacolao dito kay Manong Ted Filon at DJ Chatchat. Napakarami ho natin tatalakay dito sa video na to. Kaya naman, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa pagbalagbag nitong si Manong Ted Filon dito kay Jinky Luistro. Pasadaan ho muna natin itong ating mga nakitang reel sa social media. Ang una, ito ho yung panahon ng kampanya. Kung sino man ang humila sa braso nitong si Marcos Jr. noong mga panahon na yon, dapat ho natin siyang palakpakan ngayong mga panahon na to. Ito, palakpakan ho natin itong si Sir. Ayan ho, grabe naman ho. Ayan ho yung mga tagpo na kung saan talagang akala natin talagang totoo ang gagawin nitong mama na to. Ayun ho, bakit hindi pa kasi tinuluyan? Joke lang, ayun ho. Mga magalit yang si Bangag, diba? Ito, talagang hinila no? Ito taga. Ay, hindi yan, ito. Oh, nagdadrama maarte ka lang. Yan, dapat tinuluyan nyo na dyan Dapat din nyo na binitawan, kinuha nyo na, sa inyo na. Pambihirang yan, ayun dapat kinuha nyo na di ba? Sa tingin ko galing siya hinaharap, no? Galing siya sa future. Galing siya ngayong mga panahon na to at nakita niya tong si Marcos Jr. at pagkakataon ko walang niya ka. Hinalang niya mo sa buhay ng Pilipino tapos hinila ho niya. Galing sa future yan, hindi niya lang sinabi yung niya Pero feeling ko alam na niya mangyayari kaya ganyan ginawa niya kay Marcos Jr. Ayun yung kamay yan ayan ito yung kamay na to. Ito kung kanino man kamay. Kung kanino mga kamay ito. Ito, ayan. Ayun. Kung kanino mga mabuhay ho kayo hanggang gusto nyo. Ito, lipat ho tayo dito. Ito. Pati itong si Ato, nag-react na dito kay Bangag. Ito, pakinggan ho natin itong si Ato. Okay? Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there. And you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Tangina, ganyan-ganyan ako nung high school Nakakaurat, di ba? Madami na nga sa ating mga kababayan ang walang pinag-aralan. Binububo pa nitong presidente na to. Nakakatawa ka. Eto, lipat to tayo. Di ba? Ulitin natin ang mga sinabi nitong si Bangag sa niya na to, sa mga sa video niya na to. Ang advice bilangin niyo kung ilang beses niya sasabihin yung safe house magtago safe house. Bilangin natin, game. Na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place. Safe place. At doon kayo muna at you stay there
and there. you stay in a safe place Safe and place. stay indoors Stay and indoor. stay away from areas of danger. Oh, Tangina, ganyan. palakpakan nun natin. Lipat na mo tayo dito kay ano. Ito naman yung tagpo na kung saan tinanong siya kaugnay sa pagsipa ng mga produktong petrolyo. Pakinggan nyo ang sagot nitong si Bangag dito sa interview niya na to. Game! Bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang Before I play this video, I want you to give your full attention. Listen Full to the attention, question and the answer carefully. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and Ito kasing itong si Evan Mayrina mapahamak ito kay Bangag eh. Kryptonite ni Bangag to eh. Pag nagtanong to, sigurado the disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system. Bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa Wala. Sabog eh. Bangag na bangag eh. Akala ng utak niya, napaliwanag niya na yung sinasabi niya. Hindi pa sir, tuloy mo yung touch mo. Pambihira, nakuha nyo ho mga kababayan. Bangag na bangag siya eh. Sabog na sabog yung messaging niya eh. Di ba? Sabog na sabog. O pakikaroon ko natin. maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan. There, syempre. Anak ng tokwa, tapusin mo yung thoughts mo. Huwag mong talon-talon. Kaya wala kami naiintindihan sa mga pinagsasabi mo eh. Dito ka, tapos lipat ka dito, lipat ka doon. Tapusin mo lahat. Pag konektahin mo yung thoughts mo. Pambihira yan ang problema pagka walang teleprompter. Sabog na sabog. Pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been Ay ko, kasakit. Kasakit ng puso. Anak ng toka, presidente natin, sabog. Yung messaging niya, sabog na sabog. Lang yan. Saka nakakita ng messaging na ganyan. Walang thoughts na natapos. Puro introduction. Walang natatapos na walang... disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito, Napunta tayo sa barko. Presyo muna na pangunahing bilihin. Yung impact ng nangyayaring idwaan dyan sa Middle East. Napunta tayo sa barko. Iko-connecta mo yan doon sa tanong ni Ivan. papunta, mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of Hindi, yan ang problema pagka yung husay-husayan ka, break ka sa sarili mo. Desentimano, pagka sumipa ang presyo ng pangunahing bilihin, liparan yan sigurado. Anong mga barko parating dito, yung mga goods doon pa lang mag-uumpisa pagka nakonsumo. Hindi, Brad. Desentimano, tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sunod-sunod na yan. Lahat ng mga gulay na ibababa galing norte papuntang Manila. Lahat ng mga goods and services na kinukonsumo ng ating mga kababayan. Lahat ng sumasakay sa mga pampasaherong jeepney, taxi, automatic na yan. Anong mangyayari? Alangan naman, di ba? Pambihira. Alangan naman hintay. Hintay muna tayo ng 2 linggo ha. Kahit na tumaas na presyo ng krudo, kahit na sinusunog na nitong si Mamang Chuper, yung binili niyang krudo kanina, hintay muna tayo. Huwag muna natin iparamdam yung impact nitong napakamahal na pangunahing bilihin na to, yung mga presyong petrolyo bago paramdam natin sa mga
sumasakay after few weeks. Ganun ba yon? Rule. Hindi, pagtaas niyan, kahit wala pa sinasabi ang tawag dito, ang LTFRB, pambihira, pagka sinabi nung maman chuper na wala tayong magagawa, mahal ng crudo, ano ba gagawin natin? Kahit na yung kanilang organisasyon lang, kahit ano lang, 50 centavos lang, kasi nakawawa naman kami. Wala na kaming kita. Yung mga mananakay, ano ba magagawa nila? Hindi naman artificial yung pagtaas. Meron talagang nangyayaring hidwaan. Pero wag mo sabihin sa amin na, ay, ano pa yan, matagal pa bago namin mararanasan. Sabog-sabog talaga. Sabog na nga kasabugan na nga ginagawa dyan sa Malacanang. Pati yung Of the oil shocks, oil price shocks, to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman. bobo. Yung mga kasama sa cabinet meeting na to, nagbobolahan sila. Mr. President, hindi pa naman masyadong mararamdaman niya kasi meron mga goods na galing sa ibang bansa, mga imported yan na paparating dito. Anong to? Alam nga naman yung nag-import dyan. Dahil nakuha ko ng mura yan, wala pang kaguluhan. Pagdating, hindi ganun yun. Sasabay na sila sa merkado kung anong presyuhan. Hindi ganun yun. Maraming mananamantala talaga. Tanggapin na natin yun. Ganun talaga ang merkado. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Kahit na yung mga kinukonsuma natin, binibili nating crudo, diesel, gasolina. Kahit nabili yan noong mura, dahil nagtaasan sa world market, wala silang magagawa. Yung mga i-import naman nila ngayong mga mahal, kung sakaling magbaba, wala naman silang magagawa. Pagka kinonsuma natin yung binili nilang mahal, di ba, kumonsumo sila ng mahal. Halimbawa, ito dalawa tong crudo na to. Ito si Bangag, mahina ang mahina ang coconut neurons yan eh. Bangag hindi nga kasi nakakapag-isip ng matino. Dalawang crudo. Etong crudo na to, nabili ko to noong medyo mura pa yung presyo noong mura pa, wala pang nangyayaring hidwaan sa Middle East. Itong crudo na to, itong kamay ko na to, ito nakataas. Ito ikukonsumo natin, ngayon biglang nag-spike. Okay, nag-spike yung presyo ng crudo o yung mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Nagtaas ito. Pero nakuha ko to mura. Mura na to eh. Mura ko nang nakuha to. Okay? Wala akong magagawa dahil sumipa yung presyuhan sa world market. Kahit na nakuha kong mura to, itataas ko talaga to. Kasi kailangan ko siyang isabay. Kasi pagka nagmura na, nagmahal na ulit, itong nakukuha ko ngayon, siyempre mauubos tong stock ko na to. Ubos na to. Itong mura ko nakuha, nabinenta ko na mahal. Ito, kukuha ako ng mahal. Okay? Mag-i-import ako ng mahal. Bibili ako ng mahal. Kailangan bumili. Kailangan wala tayong magagawa. Kahit na mahal yan, kailangan bilhin yan. Diba? Negosyante ka eh. Bibilin mo to. Pagka sumipa kagad pababa yung presyo, nitong binili mo na mahal na to, kahit kumita ka dito sa binili mo ng mura at binenta mo ng mahal, ganun din hong mangyayari. Nakuha niyo ba mga kababayan? Kaya yung sinasabi nitong si Marcos Jr., hindi kagyat mararamdaman ang epekto. Kagyat mararamdaman ang epekto kasi pagka tumaas, kahit binili nila ng mura to, pagka tumaas ang presyo sa pangdaigdigang merkado, sa ayaw sa gusto nila, itataas nila yan. Kahit na marami pa silang buffer stock. Tingnan niyo yung mga ngayon, mga nagbebenta ng yung mga gasoline station. Yung mga nabili nila yun, mga buffer stock nila yun. Bakit nila sinasabay ngayon sa pagtaas ng produktong petrolyo? Kasi alam nila, pagka nag-import sila, tumaas na. O bumili sila ng mahal. Ngayon, pagka dumating ang panahon, biglang babagsak ang presyo, yung binili ng mahal, bebenta rin nila ng mura. Ganun huli mga kababayan. Sa ayaw sa gusto nila, kahit binenta nilang mahal yan, pagka yung presyuhan sa pandaigdigang merkado, pagka nagbagsak presyo yan, kahit binili ng mahal, wala ho silang magagawa doon. Ibebenta rin pagka nagmura yan, ibebenta din ho nila ng mura yan. Kaya yung mga pangunahing bilihin, dahil nga epektado lahat yan ng pagsipa ng presyo ng mga petrolyo sa pandaigdigang merkado, walang magagawa yung si Mamang Super kung hindi niya konsiderasyon, di ba? Kahit ayaw mo, kahit na merong di ba? Wala kang magagawa. Yung nagbebenta ng gulay na nag-import galing Benguet,
pagka sinabi niya, what magagawa namin? Doon pa lang sa krudo, talo na kami. Di ba? Wala, anong magagawa mo? Ano sasabihin mo? Hindi pwede. Ano pa naman yan eh. Hindi pa naman natin nararamdaman yung shock, yung sinasabi nitong si Bangag. Hindi ho ganun gumagana yon, Mr. President, Mr. Bangag. Sa ayaw sa gusto mo, pagka tumaas ang presyo ng krudo, tataas lahat yan. Lahat ho yan tataas. Lahat ng kuryente, transportasyon, pagkain. Pagka yan, dumaan, umabot sa iyong lamesa, umabot sa iyong tahanan na gumamit ng krudo, tataas at tataasan sa ayaw sa gusto mo. Bangag talaga. ng taong bayan. Do you know that in psychology, we have a term called word salad or incoherence? Tapsoy. It refers to a profound disruption of speech, specifically in the logical structure. It is an inability to express oneself in a clear and orderly manner, resulting to disjointed, unintelligible, and nonsensical speech that lacks any logical relationship between words and sentences. And Buti na lang, sa tingin natin, wala pa tayong ganyang klaseng sakit. Wala pa ho tayong sakit na kagaya nito. Hindi naman tayo nagpupulburon eh. Kasi pagka nagpulburon ho kayo, yung utak nyo talagang magkakasalad yan. Salad word. let's be honest here. This is not the first time PBBM gave a speech in this manner. Yung parang hindi naiintindihan ng mga tao. Kaya nga 'di ba, he's been bashed many times dahil hindi naiintindihan yung mga sagot niya sa mga tanong. When he gives out answers or opinions or statements, most of the time there is incongruency. No, not consistent, not connected. Hindi natin maintindihan kung saan papunta yung sagot. And one of the key characteristics of incoherence is that the person who's talking or who's giving the speech is unaware na yung mga pinagsasabi niya, it doesn't make sense. And alam nyo ba na this is considered a manifestation of a formal thought disorder? Now, what are the causes of word salad or incoherence? Okay, there are many causes of incoherence. So, it could be genetics, it could be physical trauma, no? Physical injury. Yung drugs. It could be an underlying tumors, no? Sa katawan. Nako. It could be aging, no? Aging. Alzheimer's Bata pa yan. disease or something like that. It could Bata be pa yan, nutritional bata pa. deficiencies. Uy, hindi naman. Marami. Nag-i-stick nga yan eh. Rich in minerals, vitamins. Lack of vitamins, Oh. autoimmune disease. It can also be environmental or lifestyle. For example, long-term Drugs. exposure to toxins Drugs. or chemicals such Yan. as Toxins, chemicals. drinking too much alcohol, Drugs. smoking, or Drugs. drug abuse. Yun ang number one. Yun ang pinakahintay ko eh. Yung drug abuse. Di ba? Sa lahat ng posibilidad na kung saan nakuha ni Marcos Jr. yung kanyang word salad na yan, yung blablabla, yung yung nagrarap-rap siya. Ako, malamang sa malamang. Ano yan? Nutrients deficiency. O baka tumor sa utak. Di ba? Hindi natin alam. O ayaw magpa-check, ilabas yung medical bulletin eh. So these can lead to neurological problems. Disclaimer lamang po, this is not a diagnosis. No, I am not implying that PBBM has some sort Is drug addict. Okay. of formal thought disorder. Di sabi ba mo linalagay yung salita sa bibig niya? Hindi. Inaano ko lang. Pinipredict ko lang. Alam niyo yung 'di ba, si-search kayo sa internet. Di ba yung ano ang susunod niya kahit hindi mo pa tinatype nilalagay na niya. Ganon tayo dito. Kumbaga pinipredict na natin yung susunod na sasabihin nitong si Sir. or mental disorder. Sabi siguro nitong si Sir, pahamak tong nag-react na to sa video ko. Papahamak pa ako. Order or whatever. I am just simply sharing my knowledge. Natakot si Sir. Okay, Sir, okay. Alam naman natin, walang humpay na disclaimer ang mangyayari dyan. Kaya naman, actually marami pa tayo dito eh. Gusto ko nang ubusin to eh. Ano ba to? Ito. Tapusin na natin to. Ika nga dito na tayo magpang-amot. Tapusin na natin to. Ito, ano ba ito?
Philippine Embassy, Kingdom of Bahrain. Ito ang sitwasyon ng Philippine Embassy. Ito mga kababayan. Ganito ho, ganito ho, pahirapan nito mga nasa embahada ng Pilipinas ang ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Yung mga bagong bayani kung tawagin. Okay? Since yung process kasi natin, sana maintindihan ninyo na kung kami lang, pwede ipamugmog namin isa-isa. Pero ito kasi, pera ng gobyerno, that's why we ask you Brad, pera ng gobyerno, pera ng taong bayan. Yang mga kausap mo na yan, silang nagdadala ng pera sa ating bayan. Walang yaka. to bring some requirements. Ngayon, Ba't ang dami pa na ni requirements? Ambassador Bingaliaga nandito para hindi namin kayo pahihirapan. Ang gagawin namin ay ililista namin yung inyong mga pangalan with your numbers. Guaranteed po, natatawagan namin kayo. Narinig ko na yan siya. Narinig ko na yan, yung gobyerno tatawagin na. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Okay? Yeah, mas better. Hindi, ganito. Ganito. Yung magkakatiis na pupunta ay na makahintay dun sa pila, okay? Dito lang kayo. Pero yung mga nagmamadali na kailangan na rin umuwi, naintindihan namin. Kaya, kukunin namin yung pangalan at numbers nyo. Rest assured po, nagtatawagan namin kayo at pupuntahan kayo ng ambahada. So, ito po si Ambassador Galiaga. Ito ba ito? Kailangan. Anak ng to, kakawawa yung mga kababayan nating OFW. Isinubo-subo dyan sa ano na yan, di ba? Yung tipong may embassy tayo, dapat sana ano pa requirements. Nagtatagalog yan. Kahit na ano yan, undocumented yan. Kaya nga nandiyan kayo para tulungan sila. Ano pang tawag? Nandiyan magpapatatawagan. Ano, nasa Pilipinas ka, punta ka muna sa bahay mo, kuya-kuya ka. Anak ng tokwa, ang laki ng problema dyan sa lugar na yan. Saan mo sila papupuntahin? Papasukin mo sa embassy, diyan kayo magsama-sama, mga kababayan natin. Kasi kayo na lang ang nagkakaintindihan dyan. Kasi yung mga lokal dyan, kanya-kanya ng pagliligtas sa kanilang mga sarili. Tapos sasabihin mo, sige na, uwi muna kayo, patabagin ko na lang. Loko-loko. Iyak ng mga kababayan natin. Ito ata si madam. Wala. Gera na, requirements pa talaga. Ano magagawa natin? Bangag administration, ma'am. Pasensya na wala ko tayong magagawa. Ako, magagawa ko bilang nandito sa Pilipinas at talagang hanggat maaari kung ano maitutulong sa mga OFW. Ito lang maipakita ko ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa Kingdom of Bahrain. Ibang klase, may embassy, tatawagan, babalik. Nandyan na sila, di ba? Minsan, hinahanap nyo sila, hindi nyo sila maagilap. Di ba? Malamang sobra sa kalahati sa mga yan gusto na umuwi. Kung pwede lang, Bukas, nagpaparelease na kami ng information. Sabi na rin sa iba nang nagtatanong, walang magbibigay bukas. Kasi bukas, kung gusto bumalik, kayo ang priority. Why? Nandito na kami sa umaga. Hindi, kung gusto nyo magantay ko, kaya natin tumamo. Kasi kung yung iba gusto umalis, then i-exit din yung pila. Para doon sa gusto magantay dito, i-accommodate kayo, nasa loob na kayo, hindi namin kayo tataboy. So, dito naman, kung yung may iba naman, kaya naman bukas, yan mas maganda, din natin matulungan din yung iba, i-exit yung pila. Sino ba itong buwisit na nagsasalita na to, Brad? Kung di nyo magawa trabaho nyo, sa bagay, maglalagay din pala dahil mga merong tililing yung mga nasa Malacanang, same banana rin ang kanilang ilalagay. Ano namin, italunin yung number para meron kayong message, na namin sa WhatsApp, para sigurado kayo matagap bukas, tapos pinapatigil na rin namin para wala na iba pupunta dito. Yan pa rin kasi
habang yung mga ibang mga bansa, meron na ho sila, nagcha-charter na ho sila ng mga eroplano para sunduin yung kanilang mga mamamayan dito sa iba't ibang mga bansa dyan sa gitnang silangan. Tayo, nasa embassy na, uwi muna kayo, tawagan na lang namin kayo, ha? Requirements tayo dito. Mga siraulo talaga ito, mga meron siyang sa ito, yung mga ibang bansa, ganito lang, simple lang, oh. Marunong ka mag-Koreano, oh, punta ka doon. Marunong ka mag-Koreano, oh, pasok. O, kakausapin ka lang, wala ng passport, Koreano. O, ganun lang, pasok ka na doon, okay ka na. Di ba? Tayo, nagtatagalog ka na, nagbibisaya ka na, Kapampangan, Ilocano. Requirements ho tayo, requirements tayo. Uwi muna ho kayo. Kinaulo ko mga ano. Ang sasagay niya sa ulo. Hindi pa ako